Alam nyo, sa kasaysayan natin, kapag pinag-uusapan ng revolusyon, sino ba agad ang naiisip natin? Siyempre, sina Aguinaldo at Bonifacio, di ba? Sila yung mga pangalang laging nasa libro, yung mga bayaning tinitingala talaga natin. Pero, paano ko sabihin ko sa inyo na sa likod ng lahat ng yan, may isang utak, isang henyo na, teka lang, 26 years old pa lang? Siya pala yung nagsilbing arkitekto sa isa sa mga pinaka-critical na yugto ng ating pakikipaglaban? So sa isang banda, ayan, andyan yung mga kilalang-kilala nating bayani. Pero sa kabila, isang blankong espasyo, isang malaking question mark. Sino ba talaga itong utak sa likod ng diskarte na halos nagligtas sa buong revolusyon mula sa sigurado ng pagbagsak? Well, ngayon, sasagutin natin yan. Kilalanin natin ang kwento ni Mamerto Natividad. Siya yung isip sa likod ng buong Biak na Bato strategy. Tara, simulan na natin. Okay, unang-una, pag-usapan natin yung kakaibang diskarte ng general na to. Kasi doon sa Nueva Ecija, kilalang kilala siya bilang isang, alam mo yun, master strategist. Hindi siya basta-basta sumusugod. Paulit-ulit niyang nalalamangan yung mga puwersang Espanyol kahit mas malakas sila, gamit lang yung talas ng isip niya, yung pambihira niyang diskarte. At hindi lang yan sabi-sabi mismong si General Aguinaldo, yung pinuno ng lahat, hindi niya maitago yung paghanga niya sa galing ng batang general. Isipin niyo yun, si Aguinaldo na mismo ang humanga sa diskarte mo. At eto yung talagang, wow, 26 na taong gulang, 26 anyos lang siya. Sa edad na yan, karamihan sa atin, ano bang ginagawa? Pero siya, pinapatakbo na niya ang mga pinakamahalagang operasyon ng digmaan. Grabe! Okay, so punta na tayo sa pinaka-obra maestra niya, yung tinatawag na Biak na Bato Pivot. Para maintindihan natin kung gaano ito kahalaga, kailangan nating balikan yung sitwasyon noong 1897. Kasi noong mga panahon na yon, talo na halos ang revolusyon. Sunod-sunod ang pagkatatalo, yung Cavite unti-unti nang nababawi ng mga Kastila at yung Katipunan nasa bingit na talaga ng pagguguho. At dito na pumasok yung galing ni Natividad. Nakita niya yung Biak na Bato. Para sa iba, bundok lang yan. Pero para sa kanya, hindi. Isa itong natural na fortress, isang kuta. Alam niya na ito yung perfectong lugar para magtago, para magpalakas ulit at para mag-re-strategize. So ano ba yung plano niya? Actually, napakasimple pero napakatalino. 3 hakbang lang. Una, sabihin sa lahat, Biak na Bato ang safe haven natin. Pangalawa, ilipat ang buong revolutionary headquarters doon. At pangatlo, at pinakamahalaga, gamitin yung time na yun para i-reorganize ang lahat at buhayin ulit ang laban. Yun yung naging game changer. Literal na liligtas nito ang buong kilusan. Pero hindi lang siya panggera ha. Yung plano niya, mas malawak pa dyan. Isa itong parang blueprint para sa isang bagong bansa. Kasi yung vision ni Natividad, hindi lang yan hanggang sa battlefield. Gets niya na para manalo talaga, hindi sapat ang baril at itak. Kailangan nilang magtayo ng isang tunay na gobyerno. At ito yung mga ginawa niya. Pinangunahan niya yung pag-professionalize ng hukbong Pilipino. Siya rin yung isa sa mga key players sa pag-draft ng Biak na Bato Constitution. Dito niya pinatunayan na ang isang totoong bayani kailangan marunong ding mamuno at maggobyerno. Pero, tulad ng maraming kwento ng kadakilaan, may kasama itong trahedya. Ito na yung huling kabanata, ang huling laban ng ating arkitekto. Nobyembre 1897, sa isang labanan sa Cabiao, Nueva Ecija, isang bala mula sa sniper. Yun lang, biglang tinapos ang buhay ng henyong general na to. 26 na taon, ang bata pa. At yung epekto ng pagkawala niya, grabe, naramdaman agad. Tingnan niyo itong timeline. Namatay siya November 11, pagdating ng December, wala pang isang buwan, pumirma na sa Pact of Biak na Bato. Ang bilis, di ba? Talagang may koneksyon. Kasi yung pagkamatay niya parang binagsakan ng langit at lupa yung morale ng mga revolusyonaryo. Nawala yung arkitekto nila nawala yung pinakamatalas na boses sa diskarte. Dahil doon, parang napilitan na silang umupo at makipagnegosasyon. Biglang bumilis yung usapan para sa peace treaty. So sa huli, yun si Mamerto Natividad. Siya yung naging pundasyon nung time na yung buong revolusyon pa-crumble na, malapit nang gumuho. Yung plano niya, yung naging blueprint para mabuhay ulit sila. Kaya iiwan ko kayo sa isang tanong. Paano kaya kung hindi siya tinamaan ng bala?
Ano kaya ang Pilipinas ngayon kung nabuhay pa ang ating unsung architect para makita niyang matapos yung blueprint na sinimulan niya para sa ating bansa? Isipin nyo. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.